Hi guys! Welcome dito sa The Sun and Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading ito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. The Chariot, Two of Cups. May paparating sa iyo na nagmamadali para makipag-unite sa iyo, para mag-reconcile sa iyo. May paparating na union na mabilis dumating to. Yung union na to kasi Chariot to. Para wala kita niya ta. Ayan o. Ang bilis dumating nito. Itong union, no? Itong makipag-reconcile sa iyo, yung union na mangyayari na to, mabilis dumating yan sa buhay mo. Baga, there will be a union. Mabilis to, yung pagdating yan sa buhay mo. Ano pa ang energy mo? Inimbody mo namang energy. You have a choice. Sa side ng evil o sa side ng good. No, side ng God o side ng devil. Yan. Ganyan naman ang tao, diba? May choice ka. So, kung saan ka papanig. O kahit na sabihin mo pang papanig ka sa God, kung yung gawain mo ay evil, ay nasa side ka para ng evil, diba? Kung evil doer ka. So, you have a choice. Kung mapatem ka sa devil at sa evil forces, sa mga demon, or ang iwasan mo yung magkasala o iwasan mo yung paggawa ng evil, yung hindi ka magkasala. Para hindi ka magkasala. So, wait lang. Sige. Oh, nagdududo dyan. Huwag ka nagdumudo dyan. Ano pa yung body mo energy? The sage, you're wise. You have a good judgment because you are wise. Madami ka na experience sa buhay na naka-acquire ka ng wisdom sa mga experiences mo sa buhay at sa experiences ng ibang tao sa buhay nila. At sa mga naobserbahan mo sa paligid mo, sa mga nangyayari. You have the ability to observe and see things na hindi naobserbahan ng iba, na hindi nakikita ng iba. Because may owl dyan. Para bang nakikita mo yung isang situation o place or sa person, yung mga naka-hide, yung mga hindi nakikita ng iba, madilim, no? Wala lang silang kita. Ikaw nakikita mo yun. Kung ano yung totoo, kung ano yung talagang nandyan. Yan. Kaya nakaka-acquire ka ng wisdom. Dahil may owl dito. Nang papasok sa buhay mo, recognition and a person na makipag-collaborate sa'yo o collaboration or may pagtutulungan or tutukan ka o gagawa na siya ng bahay ninyo na tirahan ninyo. Oo, mag-umpisa na siyang gagawa o magpagawa ng bahay ninyo at titirahan ninyo. Yan, itong tao na to kasi gumagawa ng bahay ng Three of Pentacles dito eh. Yan yung tututukan niya. Ayan na nga yung magkakaroon ng union sa inyong dalawa. Ano about kay Three of Pentacles niya na darating sa'yo? Nag-antay to eh with the Three of Wands. So, magkaroon ng new cycle sa inyong dalawa. Meron kayong soul connection sa person.
meron kayong soul connection ng person na to. Itong si Three of Pentacles na to. Magaan yung loob niyo sa'yo eh. Malapit yung loob niyo sa'yo, komportable siya sa'yo, at home siya sa'yo. Gusto niya talagang makasama ka, sa'yo siya komportable, at peace. Feel niya harmonious yung relationship niya with you. There's balance. And pure yung love niya sa'yo. Ganun yung naramdaman niya sa'yo. Yan, hinantay niya to na magsama kayong dalawa. Kaya pag na-unite na kayo nito, magpagawa na agad ng bahay o maggagawa na siya agad ng bahay ninyo. Ayan. Anong gusto sabihin sa'yo ni Three of Pentacles na yan? Gusto ko na ma-recognize sa trabaho niya, sa work niya, kung saan siya magaling. Ano ang gusto sabihin sa'yo ni Three of Pentacles sa darating sa'yo? We will be together again. Past person. Kaya mayroon the world dito. The world in reverse. Magkaroon ng new cycle sa inyong dalawa. Yun ang gusto niya. Magkaroon ng new cycle sa inyong dalawa. We will be together again daw. Bakit? Ano yung expect yung buhay kasama ka? Ni Three of Pentacles na yan. Let's see. Ito, no, maganda. Kaya pala, ito yung na-expect yung buhay kasama ko. Masaya kayo, magkaanak kayo. O may anak na kayo dati, ay mabuo kayo bilang isang pamilya. Pero kung wala pa, kung hindi pa kayo nagsama, na wala pa kayo anak, ganun, magkaanak kayo at mamuhay ng payapa, peaceful at masaya at kontento kayo, di ba? Kontento yung isang pamilya dito, masaya sila, no? Na nagbabanding at yung mga bata ay naglalaro, umakyat-akyat sa mga puno, yan, no? At yung fresh yung paligid. Kalang. Tulad nito, masaya sila bilang isang pamilya. Yan. At may mga bulaklak sa paligid ng bahay ninyo. Maris, bakuran nyo lang to sa labas ng bahay ninyo. No? Sa labas ng gate ng bahay ninyo. Yan. Na doon kayo magbabanding, okay, sa park, ganyan. Or mas maganda kung mga gantong na may mga puno at may mga bulaklak kung sa labas ng bahay ninyo. Parang lapit lang. Na ganyan. At nakikita mo araw-araw. Di ba? Ganda. So fresh. Nakaka-rejuvenate. Ang sarap mamuhay. No? Pagka ganyan. Ano ang maging buhay mo kasama yan sa Three of Pentacles na yan? Magkakaanak talaga kayo dalawa, magkaka-baby kayo. May anak ng ibon dito, may sisiu. Magkasisiu ka. Magkaroon ka ng anak. Baby. O kung may anak na kayo niyan, magkakaroon pa kayo ng anak. Or else, kung hindi pa kayo nagkaanak, magkaroon ka ng anak. Pero kung hindi ka na magkaanak, baka mag-ampun yung dalawa. Basta may anak dyan eh. Or else meron kayong mabuo, no? O mabuo na basta anak yan eh. Kakahanap pa kayo. There's a possibility na magkaanak pa talaga kayo. Ayan. At emotional kayo sa isa't isa, ibig sabihin mahal na mahal yung isa't isa, no? Yung pamilya ninyong buo full of love, no? Queen of Hearts. And ano ang gusto niyo ibigay na buhay sa'yo? Yung Three of Pentacles na yan. Masaganang buhay kasi Ten of Diamonds. Wealthy life, wealthy life. Kumpletong buhay, parang Ten of Pentacles din to.
abundant na buhay, prosperous na buhay. And ay, ano ba yan? Love. Love me like you want me to. I love you like you want me to. Love me like you want me to. Love you like you want me to. If I will be stronger, would you believe? Love me like you want me to. Ano nagustuhan sa'yo ni Three of Pentacles? Bakit gusto niyang bumuo ng family with you? You're intellectual, logical, intelligent, sharp, and clear yung mind mo. You are like a double-edged sword. No? Na napagtagumpayan mo ang lahat ng mga pagsubok sa buhay mo, lahat ng mga nalagpasan mo lahat ng mga challenges, lahat ng mga blockage, lahat ng mga hindrances, obstacles, mga ganyan. Kasi parang double-edged sword eh. Walang makapigil, walang makablock sa path mo, sa way mo. You're sharp, like a double-edged sword. Sino harang sa sword? Kaya pag humarang sa sword, tusok. Nilusot ka yung sword sa kanya, tusok pa siya, patay pa. Harang ganun ba? Ano pa? Ba't kasi harang? Di ba? Harang-harang sapat. Ay, gusto ang kinin nyo sa'yo. Gusto nga pigilan ka sa goals mo, sa ambition mo sa buhay, sa destiny mo, sa mission mo. Mayroon inggit, insecurities, ganid. Hermit. Wala na yung pagiging aloof ng person mo. Ikaw man to, kung nag-ghostingan kayo, hindi na kayo mag-ghostingan pa eh. O kung ginusting ka ng person mo, hindi ka na niya i-ghosting pa. So may nakaraan kayo nito eh. Kumbaga makipag-communicate na yan sa'yo, makipag-connect na yan sa'yo, connect na yan sa'yo, pero makipag-usap na yan sa'yo. Gagawa na yan siya ng paraan niya para makausap ka, para makipag-unite sa'yo, mag-reconcile sa'yo, ganon. Anong message ni Three of Pentacles sa'yo? Until now, kinikip ka pa rin niya, hindi kanya nilet go, hindi kanya binibitawan. Possessive nga siya sa'yo eh. Gusto kanya maangkin, gusto niyang mapasa kanya ka, na sa kanya ka lang, eh, hindi ka mapunta sa iba. At hindi yung desire niya and yung paghahangad niya, mapasa kanya ka. Ano yan? Parang nababaliw siya sa'yo. Kasi tingnan niyo, parang si Smigel ba? Si Smigel. Parang siya si Smigel. Pagdating sa'yo na parang kunwari ikaw yung ring, siya si Miguel. Siya si Smigel, hindi naman gano'n. Parang kabitos ba? Pero parang nababaliw siya sa'yo. Parang lang, no? Dahil ikaw yung happiness niya, alam niyo, sasaya siya sa'yo, ikaw yung kaligayahan niya eh. So, yung maging colorful yung buhay niya eh. Ikaw yung mag-add ng color sa buhay niya. Ikaw ang magbibigay ng kulay sa buhay niya. O, di ba? Colorful to yung the sun dito. Na maging bold in there siya, maging active, maging energetic na siya pagkasama ka niya. Pagkakapiling ka na niya. Kasi ikaw yung kailangan niya. Ikaw yung gustong-gusto niyang
mapasa kanya na para maging masaya na yung buhay niya at para stable na siya and secured and happy and fulfilled. Yan. Love you like you want me to. I love you like you want me to. I love you like you want me to. Love you like you want me to. Ano pa? May tanong ko. Bago sana. Isip muna ako. Ano ang wish for you? Di yan bago. Ulit ko lang. Queen of Cups. Knight of Swords. Yung hindi ka pigil. Hindi ka hindi ka hihinto dahil lang sa mga nananakot, dahil sa mga humaharang, no? Ipursu mo kung ano yung gusto mo, what you love, na you will be driven by your passion, emotion, no? Yung love mo, hindi ka mapigilan dahil sa pagmamahal mo, dahil sa love mo siya, o love mo yung isang bagay. You will go after for what you want, for what you really desire, for what you love. Yan. And then, ano ang sasabihin, possible na sasabihin sa'yo ni Three of Pentacles na to pag nag-reconcile yan sa'yo? I love you like you want me to. Seven of Pentacles, nag-antay daw siya. Nag-antay siya kung kailan magkaroon ng growth sa inyo, kung kailan yung tamang panahon para ipursu ka. Baka ipursu ka. Hindi. Para nag-antay siya ng tamang panahon may pag-antay Hindi siya nawala ng pag-asa noon. Para magkabalikan kayo. Para magkabalikan kayong dalawa. Kasi di ba may nakaraan kayo. Para magkabalikan kayong dalawa. Strong yung desire na magkabalikan pa kayong dalawa. Past person. May new person ba for you? May iba ayaw nila ng past person na. Meron. Aggressive nga ito passionate. Meron. Parang happy-go-lucky. Attractive to. Yung new person. Meron new person. At hindi mag-hesitate na mag-take ng action yung mga ganyan. Na i-pursue ka. Ano yung nagustuhan sa'yo ni Three of Pentacles na to? Maliban dun sa kanina. Son of Pentacles. Na you are compatible na mapangasawa niya. Ikaw yung gusto niya mapangasawa. Na you are a marriage material. You will be a good parent. No, sa mga anak ninyo. You will be a good partner. Na makumpleto siya. Na wala nang kulang. No? Wala nang kulang sa buhay niya pag ikaw yung napangasawa niya. Pag ikaw ang maging partner niya, wala nang kulang. Kumpleto siya. No? Wala nang kulang sa buhay niya. Kumpleto siya pag ikaw na pangasawa niya. Pag ikaw na yung kasama sa buhay. Pag ikaw na yung partner niya. Yan. Pag naging partner ka na niya. Ano ang pinaparating ko sa person mo? Wala akong matanong. Magician and lovers. Na hindi na siya nakokontrol ng witches o mga manipulative na mga tao, mga trickster o mga witches, kadalasan sa witches yan o kaya magmagawa ng spell, yung nagsisend ng spell sa kanya, mga ganun, o nagsisend ng spirit. Hindi na siya makontrol, hindi na siya mapaglaruan. No? Kung nakita niya yung tao dito, di ba, parang pinaglalaruan, no? Parang pinamanipula, yan. Hindi na siya manipula daw.
Hindi na siya makontrol. Yung isip niya, kadalasan isip yan, isip. Yung kinokontrol dyan, isip. Parang hindi create illusion, manipulation sa isip ng isang tao. At ginagamitan niya ng spell kadalasan o orasyon Latin. Kaya nga ano nila. Nakukontrol. Manipulation. Meron pa nga na yung mga budol-budol. Sa Iloilo meron yan sa city ng Iloilo. Yung tinatawag ng budol-budol gang. Hypnotism yung ginagawa na. Hypnotize na yung biktima nila. Pag makipag-usap ko sa kanila, kunwari approach ko nila, no? Pag-usap ko sa kanila, kunwari may tanong, kunwari lang nila yun. Tapos, i-hypnotize ka nila. Wala ka sa sarili mo. Meron nga doon na wala ka sa sarili mo. Parang wala ka sa sarili. Parang blanco yung isip mo. Susunod ka sa kung ano yung gusto nila. Ganon. May ganon. Orasyon din yun yung ginagamit doon. Latin. Natural. Asawa ng seaman. Madami na biktima doon sa Iloilo. City ng Iloilo. Asawa ng seaman na biktima siya ng ganon. Sumama pa sa bahay nila, yung budol-budol gang na yun. So, sinimot yung malahas niya, pati pera. Nung nagising na siya, nawala na epekto ng hypnotism sa kanya, grabe yung ano niya. Grabe siguro iyak niya. As in, wala talaga siya, blanco yung isip niya. Hindi niya alam yung ginawa niya, hindi niya alam na sumama o pinasama niya yung ano sa bahay nila, yung nag-hypnotize sa kanya, yung budol-budol kang tawagin. Sumama sa bahay nila, yung ubus yung pera niya, lahas niya, binigay niya dun sa ano, isipin niyo yan, ganun ang nagagawa ng orasyon, ganun. Meron pati na parang gayuma siya na orasyon na tapos titigan sa mata. May ganyan na. Meron sa YouTube. Parang susunod ka sa gusto niya. Ganon. Ganon dating ginawa sa akin eh. Ganon. Nung sa bayan, no? Basta, pero ano yun, parang gayuma siya. Parang ganon. Biktima ako noon, pero buti naman natin hindi ako na ano. Siguro tinistingan niya ako ng ganun kamatablan, no? Kung tatalawin mo, ganun niya. Anti-tripping sila, nag-aaral siguro ng mga ganun. Mga orasyon, kasi uso talaga yan. Dami nagtuturo niyan. Yung iba niyan, hindi pa nila mapagana, napupuder-pundo pa. Para lang mapagana nila yan. Lalo kung ma-immature pa yun. Na hindi pa aware masyado na mali pala yung ginagawa nila. Witchcraft yan. Impyerno sila pag pinapatuloy nila. So, yan. Meron yan eh. Si Master, ano ba yun? Meron si YouTube yan eh. Master, ano ba yun? Basta may natuturo ng mga orasyon. Mga gayuma. Mga ganon. Panood ko yan eh. Napanood ko yan. Orasyonan ko tapos titigan ko sa mata. Sa akin, yun ang nalala ko na ginawa ng titigan ako sa mata. Titig na titig talaga. Doon nag-umpisa. Yun. Yung girlfriend niya naman, nabuntis na nagsisilos. Napiktuhan niya ako.
Pinakulam ako. Mukha ko pinapangit niya. Hindi ko kasalanan. Kasalanan lang yung biktima lang ako. Biktima lang ako na ano. Hindi naman ako gagawa ng mga ganun. Hindi ko ako lang. Biktima lang ako ng mga ginawa nila na. Yung ginawa niya na orasyon. Sino bang gagawa ng gano'n na kung hindi gagawa ng orasyon? Yung mga, sino bang gano'n ang reaction? Hindi gawa ng orasyon ng mga gano'n. So, po inihipan sa ulo. Alam ko, patitig din eh. Sa titig na klase ng ano eh. Nakatitig si mata na hindi mawala eh. Titig yung mata. Basta nakatitig. May orasyon mo na yan, tapos tigan sa mata. Ganon. May ganon yun. Ganon na orasyon. Yan ang nireveal ko. Dahil baka sabihin nila, hindi nga, suplada nga ako eh. May mga lumalandi-landi o nakipag-flirt sa akin kasi syempre may asawa na ako na. Ay sinusupladahan ko. Kaso lang, may mga tao kasi deceitful na kagaya noon. At bagong ano lang ako noon, nalaglagan, hinihina. Wala pati akong suot mga kahit pulsiras mo lang noon. Tablan pala. Yung mga parang mga kahit mga ano man lang, mga pang cleansing, no? Like quartz, wala man lang. Wala kasi akong kahit pulsiras man lang noon. Ayun. Alala ko noon, nanginginig pa yung katawan ko noon. Dahil mga ilang buwan din nanginginig pa yung katawan ko noon. Ay, nalaglagan ako noon eh. Nalaglag yung anak ko. 3 months, 2 months, nalaglag. Ay, sobrang sakit malaglagan. Sino naka-experience na malaglagan? Sobrang sakit. So, yan. Ano naman ang love you like you want me to, I love you like you want me to. If I will be stronger, will you believe? Love you like you want me to. Ano ba yung tanong ko dito? Guidance for you. Nang guide mo ngayon sa'yo. Ang guidance mo. Three of Cups in reverse. Wala na yung third party or yung mga nagre-rejoice. Kung mayroong mga nagre-rejoice. Oh. Wala na. Ano pa? Ang message ng guide ko sa'yo. Message or guidance sa'yo. Yung stagnant yung connection nyo ay magta-take siya na action. What's with this King of Wands na to? See. Kakaroon ng balance sa inyong dalawa ni King of Wands. Yan na ba yung magkakaroon na yun sa inyong dalawa? Yan na ba yun? Yan na nga yun. Na-awaken na nga kayo eh. So, ito na lamang guys for collective reading.